So, eto, mga kababayan, nagpaplano, nagbabalak, si Boying Remulla to, alisin muna natin to. Nagpaplano, nagbabalak, o susunod na hakbang ng Kongreso, mga kababayan, plano ng House Prosecution Panel na maghain ng petisyon, no? For certiorari at mandamus sa Korte Suprema sakaling ibasura ang senator judge ng mga senator judge ang article of impeachment at hindi ituloy ang trial ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo ho, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, napakasimple lang po. Ang sabi ng ating konstitusyon, no? Pag may 1/3 na nakapirma dyan na mga congressman, ay dapat ang gawin ay tumuloy-tuloy na at agad-agad gawin. Pero ang ginagawa po ng mga senator judge, inuudlot, mga bossing. Sir Archie Beroya, nakita kita dyan. Kalahating taon na, mga kababayan. Ano po yung certiorari, mga bossing? Ibig sabihin nito, panagutin po yung mga opisyal na masyadong makakapal ang mga mukha. Panagutin yung mga opisyal na lumalabis sa kanilang kapangyarihan. Panagutin yung mga opisyal na gumagawa ng mga kalokohan. Panagutin yung mga opisyal na magnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang ibig sabihin ng certiorari. At ano naman po ang ibig sabihin ng mandamus, mandato, pilitin, pwersahin, no? Yung mga opisyal ng gobyerno na ayaw gawin yung kanilang trabaho. Sino po ba yan, mga kababayan? Ako, nakikita ko ho, ang Senado, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Nasa simpleng sundin po yung konstitusyon ng Pilipinas, hindi po nila magawa-gawa, or baka sinasadya, or baka dahil kaibigan ang ating Vice Presidente. Napakasimple lang ho, no? Sabi ni Mayet Badwa, what if bayaran na lang ni BP Sara yung nakuha niya sa kaban ng bayan para di na siya magpaliwanag. Total, pilit naman nilang dinidismiss ang impeachment. Naku parang ayaw naman pong pakawalan lahat Di ba? Ay, naku po. Pero ito, saludo po ako sa Kongreso. Saludo po ako sa prosecution panel, mga kababayan. Bakit to? Pilit po nilang inilalaban ang karapatan ng bawat Pilipino, mga bossing. Bakit ho? Kasi mga kababayan, ako ho naniniwala na kapag talagang hindi natuloy itong impeachment na ito, wala na. Katapusan na po ng demokrasya ng Pilipinas, mga bossing. Kasi po, diyan lang natin kukunin lahat no? Para maging balanse ang lahat, mga boss. Bakit to? Lagi kong ine-explain dito sa ating vlog na kapag kunyari, tayong maliliit na tao, merong nakalaban na malalaking tao, at umabot at kinailangan, no? Na pagbasihan yung konstitusyon ng Pilipinas, o talagang pagbabasihan yan, yan lang ang susundin ng bawat Pilipino at ng buong bansa Pero kapag kayong kalaban natin ay nataon, kakampi yung mga nakatataas, yung mga nasa poder, lagot ka. Kung ano ang eksplanasyon at gustong eksplanasyon nung mga nasa taas o nung mga nasa poder, yan na lang po ang gagamitin nila. Yan na lang po ang gagawin nilang eksplanasyon. Tayo po na nangangarap, tayo po na nakakapit doon sa konstitusyon na yon, may laban ako kasi ito ang sabi ng konstitusyon at ito ang pagkakaintindi ng nakakarami, pati ng mga law school, pati po ng mga profesor, lahat. No? Tapos, yung kanilang kaibigan na nasa poder, iibahin, babaguhin, hindi susundin yung konstitusyon ng Pilipinas, lagot tayong maliliit na mga Pilipino. Ibig sabihin ho, mga kababayan, kung ano yung trip nilang eksplanasyon at kung ano yung papabor sa kanila na eksplanasyon ng konstitusyon na yun, yun ang susundin nila. Di ba, pambansang nanay survivor, nandiyan ka pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor.
Ayan, dahil hindi ako nakapag-vlog nung isang araw. Oh, bawing-bawi ano? Di ho ba? Sabi pa dito, Supreme Court is last resort if Senate dismisses VP Sara impeachment cases. Oh, sabi ng spokesperson din ba ng ano to? Ng Congress? Ng prosecution panel, Antonio Odi Bukoy. Biruin niyo ho yan, mga kababayan. Napakasimple lang po, no? Napakasimple lang po. Sundin ang nakasulat sa konstitusyon. Tapos! Pero, talaga naman ang Senado, mga boss chief amo, sir, matitigas ang mukha. No? Sabi ko nga sa inyo simula pa lang ho nung umpisa, nung binabalangkas pa lang po siguro, no, ng prosecution, itong impeachment, ipinaghahandaan na din po yata ng Senado yan kung paano nila i-dismiss, kung paano nila i-delay. Di ba, Tina B? Oh. Kasi yun po ang nakikita natin Ready po sila sa pag-delay, mga kababayan. Kung nakikita niyo po, ano sabi nung una? Oh, hindi kasi break o pahinga ang Senado. Di ba, Gracious Grace? Pahinga ang Senado. Ilang buwan? 4 na buwan. Sumunod na mga nung papasok na po yung Hunyo, biglang pag-aaralan pa ni Cheese. O 1 linggo ang hinirit. Nung humirit na po na pag-aaral, si Cayetano naman po ang humirit, mga kababayan. Tingin ko, sa mga susunod na mga pagkakataon, sa mga susunod na oras, panahon, at buwan, iba namang pong senador ang hihirit. Iniisa-isa po nila yan. Ano? O ikaw! Eto, Cayetano, ikaw sa remand. O ikaw, Bato de la Rosa, maghaba ka ng speech, magsalita ka ng napakahaba. Natatandaan nyo po, yun yung binlock sila ni Risa Ontiveros. Pinaliwanag po ni Ontiveros na hindi naman ito ang ating hindi naman ito ang ating agenda for today. Yung nambastos, ikaw, siguro si Villanueva naman, ikaw Villanueva, ang iyong ang iyong gagawin naman, ikaw naman yung tagadila. Di ba? May kanya-kanyang role ho. Yung 18 senador, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Wag na natin sabihin 18 senador. Yung mga senador na ayaw sa impeachment, may kanya-kanyang role. Para hadlangan, patagalin, i-delay itong impeachment na ito. Di ba, Amy Rose Divine? Na silent viewer. Sabi ni OFW Adventure, si Ontiveros na lang ang natira na matuwid. Gusto ko si Lacson at si Senator Lacson at pati na ho si Tito Soto, mga bossing.